Hi guys! Today magluluto tayo ng adobong pusit. So na-pre-chop ko na ang tomato, garlic, onion, and ginger. So unahin natin yung garlic. So halu-haluin lang natin hanggang mag-brown na siya. So napaka-simple lang nitong lutuin. And then onion. Yan. So, yan, mix-mix lang natin hanggang lumabas yung kanyang sariling aroma at katas. Yan. Mix-mix lang natin. Then next, susunod na natin ang ginger and tomato. Kayo ba anong inuunan yung pag nagluluto kayo? Garlic or onion? Sa akin, mas inuuna ko talaga ang garlic kaysa sa onion. Para mas mabango siya. Yan. So, pinagsabay ko na yung ginger at saka tomato. So, sa adobong pusit, masarap kapag mas maraming kamatis. And kung may choices kayo, yung hinog na kamatis, yun yung mas magandang gamitin para mas mabilis siyang madurog at saka para mas makatas. So, sana yung video na ito ay matuto kayo ng madali ang pagluluto ng adobong pusit. Yan lang naman yung usual na kailangan yung sa adobo pusit. So, this time, inaantay-antay lang natin na maglambot yung kamatis. Kasi gusto nating ma-achieve talaga yung talagang lumabas yung lahat ng katas ng kamatis. So, habang nag-iisa ako, pinapatiktik ko na sa side yung pusit para malbawasan yung kanyang katas. Kasi alam naman natin ng pusit kapag naluto siya, lumiliit siya, nagsishrink siya, and then lumalabas yung sarili niyang water. So, para hindi siya ganun kadaming tubig, pinapatiktik ko muna siya. So, yan lang. This time, ilalagay na natin yung toyo. Actually, tansya-tansya lang siya. Pero dito, gumamit ako ng 3/4 cup of soy sauce and vinegar. So, again, depende pa rin yan sa panlasa nyo kung paano nyo ilalagay yung ingredients. Yan, and black pepper. So, dito, pagsasabay-sabay na natin lahat ng ingredients para habang niluluto natin yung vinegar, yung nilagay natin kanina, at saka yung soy sauce, nagmi-mix na yung lahat ng lasa nila. So, yan, kumukulo-kulo na sila. Tayo nating medyo magbawas pa siya ng water. So, dito, hindi ko siya tinakpan muna para lang mag-evaporate yung ibang water at saka maluto yung suka. So, now, ilalagay na natin yung pusit. Yan. So, makikita nyo ang lalaki ng pusit na yan. So, mamaya, pagka naluto na natin yan, liliit na yan siya. Wow. So, habang niluluto ko to, ang bango-bango niya na. So, yung paglilinis ng pusit, so yun, tinanggal ko yung matigas dun sa part ng bibig niya. Tapos yung kanyang mga parang small intestine sa loob at saka yung matigas na part niya sa likod, tatanggalin din siya. So, yun lang yung way ng paglilinis ng pusit. So, sobrang dali lang nitong lutuin. I think
10 to 15 minutes makakapag-adobong pusit ka na. Kasi sa pusit kasi hindi rin maganda na maluto mo siya ng matagal kasi kukunat siya. So yan, so niluto ko lang siya ng 2 minutes dito kasi nakita nyo ang dami niya ng tubig na naglabasan. So para mawala yan, hahayaan natin kumulo siya ng kumulo, pero aalisin ko yung pusit kasi nga kukunat siya kapag na-expose siya ng matagal na pagluluto. So yan, so ito yung isa sa mga technique na pwede nating gawin sa pagluluto ng pusit. I-remove natin sila sa kawali after mga 2 to 3 minutes na pagpapakulo. And then, para mabawasan yung sabaw niya at talagang katas lang ng pusit niya yung matira, hahayaan nating kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot yung sabaw. Kasi pag ako nagluluto ng pusit, gusto ko hindi siya masabaw. Yan. Siyempre yung iba, depende sa preference nyo. Gusto ng iba masabaw, tapos yung iba naman hindi. So, depende pa rin yan sa panlasa at sa ating preference sa pagluluto. So, ito, sinishare ko lang yung way ng aking pagluluto ng adobo. Yan. So, ang lalaki pa niyan. Mamaya, lilit yan pagka na-achieve na natin yung tamang luto niya. Yan. So, kulong-kulo na. This time, yung apoy ko, naka-maximum siya para mas mabilis siyang kumulo at matuyo. Yan. Yan. So, check lang natin from time to time kung okay na ba yung lapot sa'yo. Yan. So, dyan pinapaypayan ko yung uso kasi hindi ko alam kung makikita nyo pa rin siya sa video. Yan. Now, binabalik ko na ulit yung mga pusit para lumasa na yung napakuluan nating sabaw sa pusit. So, dito antayin pa natin ng mga at least 3 minutes na pagluluto para tuluyan ng maluto yung ating pusit. So, yan. Lagyan ko ng laurel and sili. So, grabe ang bango-bango niyan habang niluluto ko. At ito pala yung isa kong nilalagay is honey. Sa halip na sugar yung ilagay ko para mabalance yung asim at alat. So, nilalagyan ko siya ng honey instead of sugar. Kasi, mas iba yung taste na-add ng honey dun sa lasa ng adobong pusit pag ganyong nilagay mo. Very, pang-balance talaga siya ng tamis, ng alat at asim. Yan. So, pwede din namang asukal, pero dahil may honey naman ako dito sa bahay, yan. So, kaya ko siya nilagyan ng honey. Yan. So, dyan, konti na lang maluluto na itong adobo. So, ito, ang laki-laki ng pusit na nabili ko. So, dito, wala kang mabibila na fresh na pusit tulad sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, talagang frozen lahat yung mabibilin mo. Pero, kahit naman frozen, may mga magagandang klase ka pa rin naman na pusit na mabibili. So, maraming brand yan, different brands. Meron ding Philippine brand. Meron ding mga brand ng ibang bansa. Pero syempre, mas mahal din yun. So, minsan hindi na ako sa brand tumitingin. Ang tinitingnan ko na lang is price. Kung alin yung mura or ano yung sale, yun yung bibilin ko. Yan. Ayan, minimix ko na lang yan. At tinaantay ko na lang na maluto pa ng kaunti dito yung pusit.
Yan. So, kaya ako binabantayan ng ganyan kasi gusto ko ma-make sure na hindi kukunat yung pusit at tamang-tama lang yung pagkakaluto ko. So, ayan. So, inaantay na nating medyo maiga ng konti and mapakuluan pa siya ng konti bago ko patayin yung kalan. So, ito po yung aking adobong pusit. So, sana po nagustuhan niyo po ang video na ito. Pasensya na po kayo kung medyo nabubulol ako sa voice over na ito. Ayoko na pong ulitin dahil ang hirap-hirap pong mag-edit. So, sana na-enjoy niyo po ang video na ito.